A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Ilang sandali lang ang nakalipas, nagsimula na talaga ang military ng Estados Unidos ng malawakang operasyon sa Iran. Ayon sa kanila, ang layunin nito ay protektahan ng mga American citizen sa pamamagitan ng pag-alis ng mga banta na umano'y nalalapit mula sa régimen ng Iranian. Sa mensahe na direktang para sa mga citizen ng Iran, sinabi ng Pangulo ng Amerikano na kapag natapos na ang operasyon, sila na raw ang dapat kumilos upang angkinin ng kanilang pamahalaan. Ayon pa sa kanya, maaaring ito na ang tanging pagkakataon na darating sa loob ng maraming generation. Iginit din niya na nakahanda ang Amerika na suportahan sila gamit ang napakalaking lakas at puwersang kayang manira. Ito ang naging pahayag ni American President Donald J. Trump sa isang 8-minutong video na inilabas niya sa social media madaling araw ng Sabado, na kung saan inanunsyo niya sa buong mundo na inilunsad ng Estados Unidos ang matagal nang inaasahang pag-atake laban sa Iran. Sa naturang video ay pinaliwanag ni Trump ang dahilan ng operasyon na pinangalanan ng US Department of War bilang Operation Epic Fury. Ayon sa kanya, matagal ng banta ang rehimeng Iranian hindi lamang sa mga Amerikano at sa kanilang mga kalyado, kundi maging sa sariling citizen ng Iran. Binanggit niya ang libu-libong mga nakitil noong mga protesta noong January bilang patunay ng ani ay malupit na pamahalaan. Dagdag pa niya, mas lalo daw lumaki ang panganib dahil sinusubukang umanong buuin muli ng Iran ang kanilang programang nuklear at sabay na nagde-develop ng mga long-range missile na kayang tamaan ng Europa at mismong Amerika. Sa huli na nanawagan siyang patalsikin ng mga Iranian ang kanilang pamahalaan, isang panawagang nauna na rin niyang ginawa noong kasagsagan ng mga protesta. Hindi nagtagal, naglabas din ng video ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa social media. Inulit niya ang mga puntong binanggit ni Trump tungkol sa banta ng Iran at nananawagan din siya sa mga citizen ng Iranian na ibagsak ang kanilang government. Lumabas sa mga pahayag ng dalawang leader ilang oras matapos unang marinig ang mga pagsabog sa Tehran. Ayon sa Iranian News Agency na Fars, may mga missile na tumama malapit sa himpilan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Iniulat din ng Associated Press na may mga naganap na pag-atake malapit sa tanggapan ng Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei, isang indikasyon na posibleng layunin ng Amerika at Israel na patamaan agad ang pinakamalakas na liderato ng Iran sa unang bugso ng operasyon. Kaya ngayon tila ayaw tayong bigyan ng pahinga ng taong 2026, himayin natin kung ano ang mga kumpirmadong detalye tungkol sa mga pag-atake, ano ang mga hindi pa malinaw at ano ang maaring maging epekto nito sa mas malawak na region. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Ayon sa iba't ibang ulat, nagsimula ang pag-atake bandang alas 8 ng umaga, lokal na oras sa Tehran. Ayon naman sa isang Israeli security source na nakausap ng Channel 12 News ng Israel, sinadya raw ang oras na ito ng pag-atake upang magulat ang mga Iranian dahil hindi umano nila inaasahan ng isang opensiba sa kaligitnaan ng araw. Ayon pa sa parehong source, may tatlong mahalagang detalye na dapat tandaan. Una, ilang buwan ang pinaplano ng Estados Unidos at Israel ang operasyon na ito ng magkasama. Ikalawa, buo ang desisyon ng Israel na ilatag ang lahat ng puwersa nila sa operasyon na ito at sang-ayon naman ng Washington. At ikatlo, ang unang yugto ng pinagsarib na pag-atake ay nakatakdang tumagal ang 4 na araw. May mga opisyal ng Amerika na nakausap ng The New York Times na nagkumpirma rin ng parehong handang mag-all out ang US at Israel. Ayon sa kanila, mas malawak at mas matindi raw ang bombardment kumpara sa Operation Midnight Hammer. Ang operasyong isinagwa noong 12-day war na kung saan tinamaan ng mga US bomber ang mahalagang nuclear site ng Iran. Sa ngayon talaga mahirap makuha ang buong larawan kung ano-anong location sa loob ng Iran ang tinamaan. Ayon sa Global Internet Watchdog na NetBlocks, nagpatupad ang pamahalaan ng halos total internet shutdown, isang hakbang na kadalasang ginagawa para kontrolin ang daloy ng information sa gitna ng krisis. Pero base na rin sa mga lumalabas sa details, tila tinutupad ng Israel at Amerika ang kanilang sinasabi. Ilang source na nakausap ng The Wall Street Journal lang nagsabi na ang unang bugso ng pag-atake ay ang pangunahing tumutok sa military asset ng Iran upang pahinain agad ang kakayahan nitong gumanti. Kasama rin sa mga tinarget ang mga simbolo ng régimen at mga facility na may kaugnayan sa intelligence operations. Sa madaling salita, hindi ito basta babala lang, ito ay isang kalkulado at sistematikong unang hakbang na malinaw ang layunin, patamaan ng kakayahan, simbolo at istruktura ng kapangyarihan ng Iran bago pa ito makapaghanda ng sagot. Ang ilan sa mga pinakamahalagang tinamaan ay ang Pastor Street, isang highly secured na lugar sa Tehran na kung saan matatagpuan ang opisina ng Iranian President, pati ang sentro ng pamunuan ng Revolutionary Guard at Intelligence Services, ang Supreme National Security Council at iba pang pangunahing institusyong militar.
Iniulat din ng Iranian News Agency na may mga pagsabog sa iba pang lungsod. Kabilang dito ang Isfahan, malapit sa isang nuclear complex na tinamaan na rin ng US at Israel noong nakaraang taon sa loob ng tinaguriang 12-day war. May mga ulat din mula sa Kermashan sa ilagang kanlurang bahagi ng Iran na tahanan ng isang base ng Islamic Revolutionary Guard Corps at mula sa Shiraz, isang lugar na kung saan matagal nang inaakusahan ng Israel na may malaking underground missile production facility ang Iran. Ayon sa Al Jazeera, may panibagong series ng mga pagsabog na narinig sa Tehran bandang 1:00 ng hapon lokal na oras. Ipinapakita nito na hindi ito isang mabilisang strike lamang, kundi isang operasyong posibleng tumagal na mayroong sunod-sunod na yugto. Gayunpaman hindi pa ma-verify ng mga outlet ang eksaktong location ng lahat ng mga tinamaan dahil sa mga ipinatupad na internet blackout. Dahil dito, mahirap din makakuha ng malino na bilang ng mga nakitil o napinsalaan, lalo na't malino na kasama sa mga target ang pinakamataas sa liderato ng Iran. Ayon sa mga state-affiliated media outlet ng Iran tulad ng Tasnim at Mesh News, ligtas umano si Pangulong Masoud Pezeshkian. Samantalang inulat ng Reuters na ang Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei ay inilipat na raw sa isang secure na location bago pa magsimula ang mga pag-atake, pero may mga ulat na lumalabas na kumpirmadong wala na mismo ang Supreme Leader. Dagdag pa rito ayon din mismo sa isang Iranian source malapit sa establishment at nakausap ng Reuters, ilang matataas na commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps at ilang political officials ang nakitil sa mga strike. Kung totoo ang mga ulat na ito, malinaw na ang unang bugso ng operasyon ay hindi lang ang simpleng pagpapakita ng puwersa. Ito ay direktang pag-atake sa sentro mismo ng kapangyarihan ng Iran. Lumabas din sa ulat ng Israel Channel 12 ang tila pagkumpirma sa information na ito batay sa mga hindi pinangalanang security sources. Ayon sa kanila, very high success umano ang naabot ng mga pagkatake sa pagtama sa matataas na commander at kontento raw ang Israel sa naging unang resulta ng operasyon. Sa oras ng pagsulat may mga Israeli sources na nagsasabi kabilang sa mga nakitilang pinuno ng Iran Revolutionary Guard at ang mga minister ng depensa at intelligence at maging ang pangunahing nuclear negotiator ng bansa. Mahalagang tandaan na bagamat kinumpirma ng Iran state media na ligtas ang pangulo ng bansa, ang Chief Justice at ilang iba pang matataas na opisyal, wala pa silang malinaw na payag tungkol sa kalagayan ng Supreme Leader. Kung babalikan natin ang mga nakaraang pangyayari, makikita na tila matagal lang ipinapahiwatig ng Israel ang possibility ng ganitong pagkatake. Ang isa sa mga indication nito, ang sunod-sunod nilang operasyon laban sa isa sa mga pangunahing proxy ng Iran, ang Hezbollah. Noong ika-20 buwan nito, nagsagawa ang Israel Defense Forces ng airstrike sa Lebanon na ikinakakilang ilang opisyal na inaakusahan nilang nagpaplano ng operasyon laban sa Israel. At ilang oras bago pa lamang ang pag-atake sa Iran, naglungsad din ang IDF ng panibagong airstrike noong Biyernes. Sa kabuuan, lumilitaw na ang nangyaring opensiba laban sa Iran ay hindi bastang biglaang hakbang, kundi bahagi ng mas malawak at mas mahabang strategy na matagal lang inihahanda. Ayon kay Ron Ben, isang analyst mula sa isang Israeli outlet, ang mga naunang airstrike na yun ay mayroong particular na layunin. Bulagi ng detection system ng Hezbollah, mga sistemang maaaring magbigay ng maagang babala sa Iran tungkol sa paglipad ng Israeli Air Force para sa isang preemptive strike. Kalaunan na iniulat ng Afghan news outlet at Tolo News na nagsagawa pa ang Israel ng karagdagang pag-atake sa Lebanon laban sa mga target ng Hezbollah. Layunin umano nitong pinggilan ng mga grupo na makialam at sumali sa lumalawak na digmaan. At dito na tayo papasok sa tugon ng Iran. Ilang oras lamang matapos ang unang bugso ng pag-atake ng Amerika at Israel, inanunsyo ng Islamic Revolutionary Guard Corps na inilunsadan nila ang unang malakiang wave ng retaliatory missile at drone strike patungo sa Israel. Umalingaw-ngaw ang mga sirena sa iba't ibang bahagi ng Israel habang abala ang militar sa pag-intercept ng mga papasok na projectile. Ayon sa mga paunang assessment, hindi bababa sa 35 ballistic missile ang pinakawalan ng Iran sa loob ng maghapon. May ilang missile na intercept ng air defense system, may iba namang bumagsak sa mga bakanting lugar, at may isang tao na naiulat na bahagyang napinsalaan dahil sa mga bumagsak na debris. Subalit talagang hindi lamang Israel ang tinarget ang Iran. Kinumpirma ng IRGC na nagsagawa rin sila ng pag-atake sa mga military installation ng Amerika sa buong Gulf region. Kabilang dito ang Al-Asad Air Base sa Kuwait, Al-Dhafra Air Base sa United Arab Emirates, Al-Udeid Air Base sa Qatar, at maging ang headquarters ng US Navy, Fifth Fleet sa Bahrain. May mga ulat ng pagsabog sa Abu Dhabi, Kuwait City, Doha at maging sa Riyadh. Isang malinaw na senyales na ang sagot ng Iran ay hindi limitado sa isang front lamang, kundi pinalawak sa buong region. Sa puntong ito, hindi na ito simpleng palitan ng strike. Ito ay mabilis na nagiging isang malawak na regional conflict na may direktang kinasasangkutan ng maraming bansa sa Middle East. Ayon sa mga Defense Ministry ng Qatar, matagumpay nilang na-intercept ang mga missile ng Iran, samantala iniulat ng UAE na may isang sibilyan na nakitil sa Abu Dhabi matapos maharang ang ilang papasok na missile. Tinawag ng UAE ang pag-atake bilang isang lantaran
at malubhang paglabag sa kanilang pambansang soberanya at iginita na kalaan sa kanila ang karapatang gumanti ng buong lakas. Parehong kinundena ng Bahrain at Qatar ang mga pag-atake at tinawag pa nga ng Bahrain na taksil ang ginagawa ng Iran. May mga kumakalat na video mula sa mga bansang Gulf na nagpapakita ng tila matagumpay na pagtama sa ilang target sa Bahrain at Abu Dhabi. Sa ngayon, ang mahalagang punto dito ay ang mga tama na yun ay hindi tumama sa mga oil facilities o iba pang energy infrastructure. At ang ibig sabihin, maaaring sadyang umiwas ang Iran sa pag-target sa mga energy facility o kaya naman ay na-intercept ang mga missile bago pa ito makarating sa mga naturang target. Ayon sa mga pahayag ng ilang Gulf state, posibleng sumali ang ilan sa kanila sa opensiba ng US laban sa Iran at kung mangyayari yun, lalo pang lalawak ang saklaw ng digmaan. At ang tanong ngayon, ano pa nga ba ang natitirang option ng Iran para mag-escalate? Gaya ng nabanggit namin kanina, aktibong sinisikap ng Israel na pigilan ng Hezbollah na makialam, hindi rin inaasahan ang agarang paglahok ng Hamas, lalo na matapos mapilayan ng gusto ang kanilang infrastruktura kasunod ng mga pag-atake noong October 7. Subalit talagang ibang usapan ng Houthis sa Yemen. Matapos ang mga strike, inanunsyo ng Houthis ang muling paglulungsad ng mga missile at drone attacks laban sa mga sea lanes at sa Israel. Dalawang hindi pinangalan ng opisyal ang nagkumpirma sa Associated Press na inaasahan nilang magsisimula ang unang wave ng pag-atake kasing aga ng Sabado ng gabi oras Israel. Matatandaan pansamantalang itinigil ng Houthis ang mga pag-atake sa Red Sea shipping routes at laban sa Israel bilang bahagi ng isang kasunduan sa administration na Trump. At ngayon tila ibinabalik na nila ang pressure sa isa sa mga pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa mundo. Samantala sa Iraq, pinaniniwala ang mga milisya na may kaugnayan sa Iran ang nasa likod ng unang bugso ng rocket attack at malaki ang possibility na mayroong kasunod pa ito. Sa oras na mapanood mo ito, maaaring mas malino na kung aling mga proxy group ang tuluyang gumanti at gaano kalawak ang kanilang aksyon. Pero sa ngayon, bandang alas 2 ng hapon Central European Time, ito ang pinakakumpletong larawan na mabubuo natin. At kung ilalayo natin ang tingin mula sa mismong battlefield, kapansin-pansin din ang naging reaksyon ng international community. Inihayag ng pamahalaan ng UK na hindi sila makikibahagi sa mga pag-atake at ayaw nilang makita na lumala pa ito tungo sa mas malawak na regional conflict. Dagdag pa nila, kamakailan lamang ay pinalakas nila ang kanilang defensive capabilities sa Middle East bilang pag-iingat. Sinabi naman ng Germany na nabigyan sila ng paunang abiso bago ang mga pag-atake at patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon. Samantala, naglabas ng pahayag ang pinuno ng European Commission na si Ursula von der Leyen na mahalagang maiwasan ang anumang hakbang na lalo pang magpapataas ng tensyon. Sa ngayon talaga, inaasahan na ang ganitong mga reaksyon. Subalit ang maring pag-iit ng UK na wala silang kanilaman ay nagpapahiwatig na nais ng London na panatilihin ang distansya mula sa mas agresibong hakbang ng Washington laban sa Iran. Posibleng ayaw nilang malagay sa alanganin ang kanilang mga interes sa Gulf o madamay sa isang digmaang maaring lumawak ng higit pa sa uri nila plano. Mas kapansin-pansin gayunpaman ang naging reaksyon ng dalawang pinakamalapit na kaalyado ng Iran, ang Russia at China. Si Dmitry Medvedev, Deputy Chairman ng Russian Security Council, ay nagsulat sa Telegram na ipinapakita ron ng Estados Unidos ang tunay nitong kulay at hindi na kailanman naging tapat ang mga negosyasyon. Bukod pa sa mga pahayag na yun, wala pang konkretong hakbang o suportang ibinibigay ang Russia sa Iran sa ngayon. Ang China naman ay mas tahimik pa, wala pa silang inilalabas na opisyal na pahayag na kumukondena sa mga pag-atake sa oras ng pagsulat nito. At mahalaga ang katahimikan na yun. Halos 1 week pa lamang ang nakakalipas, nagsagawa ang Russia, China at Iran ng joint naval drills sa Strait of Hormuz sa ilalim ng Maritime Security Belt 2026 framework. Layunin ng exercise na yun ay ipakita ang trilateral military cooperation at magpadala ng mensahe sa Washington na hindi nag-iisa ang Iran. Subalit nang magsimulang maghulog ng mga bomba ang mga jet ng Amerika at Israel sa Tehran, ang ipinakitang pagkakaisa ay tila naging palabas lamang, isang kanino sa entablado na walang konkretong suporta sa oras ng tunay na pagsubok. Mas lalo pang nagiging makabuluhan ang pananahimik ng China dahil ayon sa ulat ng Middle East Eye, nagpadala ang Beijing ng offensive weapon at karagdagang defensive arms sa Iran, bagay na kinumpirma umano ng 3 opisyal na pamilyar sa usapin. Higit pa rito, malapit na raw i-formalize ng Iran ang isang kasunduan para sa pagbili ng Chinese-made CM-302 supersonic anti-ship cruise missile bago pa man magsimula ang mga pag-atake. Ang CM-302 ay may tinatayang abot na humigit mulang 180 miles at kayang lumipad ng mas mababa upang makaiwas sa ship defense system. Particular itong idinisenyo para targetin ng mga aircraft carrier at ang ibig sabihin, malinaw ang mensahe kung sino ang posibleng pagtuunan nito. Iniulat ng Reuters na bagamat malapit nang maisara ang kasunduan, wala pang napagkasundo ang petsa ng delivery. At bukod dito, nakikipag-usap din umano ang Iran sa China para sa pagbili ng surface-to-air missile, man-portable air defense system o MANPADS, anti-ballistic weapon at maging anti-satellite weapons. Sa dami ng usapang armas at ginawang joint naval exercises,
Halos ironic na hanggang ngayon ay wala pang opisyal na payag ang China tungkol sa mga pag-atake laban sa Iran. Malinaw na hindi nais ng Beijing na magkaroon ng pro-Western na remen sa Tehran, subalit kasabay nito, ayaw rin itong malagi sa pangaribang relasyon nito sa Washington at sa mga bansang Gulf sa pamamagitan ng tahasang pagsuporta sa Iran habang may aktibong labanan. Sa punto na ito, yan ang mga alam natin, isang mabilisang buod ng sitwasyon sa isang napaka-uncertain at marupok na sandali. Ngayon, dumako naman tayo sa mas interesante, ang mga hindi pa natin alam. Ang pinakamalaking tanong sa lahat ng ito ay kung nasasaksihan ba natin ang simula ng isang malawakang regional war o isa na namang yugto ng palitan ng strike at counter-strike na kalaunan na ihuupa rin. Sa ngayon talaga walang makakasagot ng sigurado. Ilang linggo nang nananawagan ng mga leader sa reyon na iwasan ng full-scale war dahil malino na maaaring maging sakuna ang resulta nito. Subalit sa pag-atake ng Iran sa mga bansang Gulf, ipinakita nitong handa silang ituring ang mga ito bilang lehitimong target. At sa sandaling ginawa nila yun, nabigyan nila ang mga bansang yun ng sapat na dahilan upang suporta ng mga hakbang ng posibleng preempt sa mga susunod na strike, lalo na kung ang tatamaan ay oil at gas infrastructure. Dito pumapasok ang usapin ng Strait of Hormuz. Tinatayang nasa 20 milyong bariles ng langis kada araw ang dumaraan sa kipot ito, katumbas ng halos 27% ng global maritime oil trade, at humigit kumulang 1/5 bahagi ng kabuang arawang konsumo ng langis sa mundo. Kung tuto pa rin ng Iran ang banta nitong isara o guluhin ang daloy ng strait, maaaring biglang sumirit ang presyo ng langis, at kapag nangyari yun, hindi lang riyon ng epekto, ito ay global. Mas mataas ang energy cost ang posibleng magpahinto o magpabagal sa manufacturing ng mga bansa tulad ng China, India, South Korea at Japan na lubang umaasa sa mga shipment na dumaraan sa kipot. Ang dagdag na gastos na yun ay bababa sa buong supply chain at sa huli ay tatama sa mga consumer sa buong mundo. Mula sa gasolina hanggang sa groceries, lahat ay posibleng magmahal. Sa loob naman ng Amerika, maaari itong maging isang political nightmare para kay Pangulong Trump. Dahil sa katunayan, galit na ang maraming Amerikano sa cost of living crisis. Kung lalo pang tataas ang presyo ng bilihin at gasolina, maaaring itong magmukha siyang mismo ang naglagay sa sarili niya sa alanganin. Isa pa sa hindi natin alam ay ang estado ng negosyasyon. Bagamat tila lohika lalalayo ang Iran sa usaping diplomatiko, matapos ang mga pag-atake, may possibility pa rin kahit maliit na maaaring maisalba ang negosyasyon. Sa gitna ng putukan at palitan ng missile, minsan ang pinaka-hindi inaasahang hakbang ay ang pagbabalik sa mesa ng usapan. Subalit sa ngayon, lahat ng yun ay nasa larangan pa ng haka-haka. Sinasabi namin ito dahil noong Biyernes, bago pa ang mga pag-atake, lumabas sa American television ng Foreign Minister ng Iran at nagsabing abot kamay na raw ang isang peace deal. Mahirap na pinahirap ng mga pangyayari ngayon ang possibility na yun. Mahalaga ring tandaan na may kamakilang kasaysayan ng Estados Unidos ng paggamit ng peace negotiations bilang panakip sa isang military operation gaya ng nangyari sa Operation Midnight Hammer noong 2025. Kaya talagang hindi maiwasang magtanong, bahagi ba ito ng mas malaking taktika? Kung hindi magagawang tuloy ang pahinain ng Israel at ng US ang Iran, o kung hindi sapat ang magiging epekto ng mga pag-atake upang mag-alsa ang publiko laban sa Yemen, maaaring ang isang kasunduan pa rin ng maging tanging paraan para tapusin ang alitan na ito. Nariyan din ang usapin ng survival ng Yemen. Ilang linggo nang nahaharap sa matinding internal pressure ang pamahalaan ng Iran. Ang mga protesta noong January ang itinuturing na pinakamalaking pag-aalsa mula pa noong 1979 na revolusyon. Tila itinuturing ito ng Tehran bilang isang existential threat, kaya umabot sa 10,000 citizen ang nakitli sa pagtatangkang maibalik ang kontrol. Naniniwala ang Pangulo ng Amerika na mahina ang Yemen, kaya parehong nananawagan sila ni Netanyahu sa mga Iranian na ibagsak ang kanilang pamahalaan. Subalit hati talaga ang opinyon ng mga eksperto kung makatotohanan ba yun. Ayon kay Nathan Rafati, isang Associated Fellow sa Johns Hopkins, muling naitatag ng Islamic Republic ang kontrol matapos ang mga protesta at wala raw indication ng agarang pagbagsak. Samantala, nagbabala ang mga analyst ng Rand Corporation na bagamat kahit pa ng Yemen na supili ng dissent gamit ang dahas, hindi dapat maliitin ang banta ng mga protesta na yun. Dahil inilantad nito ang malalalim na kahinaan na maaaring magpahirap sa pangmatagalang pananatili sa kapangyarihan. Sa madaling salita, nakasalalay sa maraming hindi tiyak na salik ang kakayahan ng Yemen na malampasan ng krisis na ito. May mga matataas bang opisyal ng IRGC o political elites na lilihis o magdidefect? Mananatili bang buwang security forces o mababasag sila sa ilalim ng matinding pressure? At higit sa lahat, muling babangon ba ang Iranian citizen ngayon na tila nabawasan ang kapit ng Yemen dahil sa lakas militar ng Amerika? Dito talaga tumataya ang Pangulo ng Amerika. Subalit ipinapakita ng kasaysayan na madalas kapag may panlabas na interbensyong militar, mas nagkakaisa ang mga tao sa likod ng kanilang mga pamahalaan kahit paggalit sila rito imbis na mag-alsa laban dito. At kung sakaling bumagsak nga ang Yemen, ano nga ang susunod? Wala pang malino na plano si Trump, wala ring konkretong pahayag ang Israel tungkol sa mga susunod na hakbang.
Ang naging kapalaran ng Libya matapos si Gaddafi at ng Iraq matapos si Saddam Hussein ay dapat magsilbing babala. Parehong lumubog sa kaguluhan ng mga bansang yun at hindi na kinabang ang kanilang mga citizen niyang regional na katatagan. Mas malaki, mas komplikado at mas mayroong kakayahan ng Iran kumpara sa dalawang bansang yun. Kung magkakaroon ng power vacuum sa Iran, maaaring sumiklab ang sectarian violence, dumagsa ang mga refugee, maapektuhan ang oil market at mabigyan ng puwang ang mga extremist group na posibleng magbukang banayad pa ang ISIS kumpara sa maaaring sumulpot. Hindi ito nangangahulugang karapat-dapat manatili ang kasalukuyang remen. At inuulit natin, kinitil nila ang 10,000 sa sarili nilang mga citizen. Subalit ipinapakita ng kasaysayan na ang regime change na walang malinaw na plano sa mga susunod na yugto ay kadalasang nauwi sa mas malaking trahedya. Sa ngayon patuloy naming babantayan ang mga pangyayari at iuulat ang mga kumpirmadong information kahit pa mga hulugan ito ng pagsuko ng aming mga Sabado sa mga darating na linggo. Kaya naman kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, mag-subscribe ka na at magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.